congratulations sa atin at nakaabot tayo ng 1,000 subscribers. And kung hindi dahil sa inyo sa mga support nyo guys, hindi tayo mag-reach ng ganun kataas. And guys, for this segment po pala, napaka-special po itong araw na ito kasi dito sa segment natin, it's all about sa pagtulong natin sa isang pamilya, the poorest of the poor na talagang kailangan po natin silang tulungan dahil ito po ay pagkakataon upang magkaroon po tayo ng opportunity para makatulong sa mga mahihirap. And please don't forget to subscribe to my channel and please don't forget to hit the notification bell button on this below on this video. So, ano pa bang nakakalimutan natin? First of all, bago po lahat, magsha-shoutout po muna ako. And sa lahat po ng mga sumusuporta, thank you very much. And sana po, huwag po kayong makakalimot na lagi mag-update sa aking vlogs. So, ano po bang So, ang una natin po sa shoutout ay walang iba kundi si Joboy. Ayan. Jobski, Castilla, tama ba? Castilla, no? And sa mga celebrities, Miss Mocha, hello po, Miss Mocha Yuson, welcome po. Sana po, makita-kita po ulit tayo sa church natin. And hopefully, makita tayo sa 25th, sa December 25. Tapos, Miss Mardy, yung Igorota People ng page niya, don't forget din, i-follow niyo po sa Facebook page. Tapos, sino po ba yung shoutout ko? Carlos San Juan ng Mano po, Legacy 3, Flower Sisters, lagi ko po sinasubaybayan sa Channel 7, Building 7, sila Kim at si Paolo, sana yung bumalik po kayo sa church natin. And sa lahat po ng mga churchmates ko sa CCF Chentecitas, Ortigas, makita-kita po tayo doon every Sunday. And yung pong BEC po namin, every Thursday, start po kami January 5. Sinashoutout ko din po si Sir Ian, si Brother Ian, sila Sister Remy, sila Canelia, sila Adesel, sila Tita Chiti. Hello po, nag-shoutout na po ako sa inyo sa vlog ko. And ano po, yung mga Perkins Twins, panoorin niyo po kaibigan. Last na po ng trailer no is 2015 pa ata, pero napapalabas na siya ngayon sa MFF Film Festival ng Manila. So, okay, ano pa ba? Si Nurse Cat. Nurse Cat, thank you po sa sponsor ng Buda Tayo and RF. Dahil kay Nurse Cat ay hindi po magiging glowing ang skin ko at i-improve ng aking skin. So, yun. Thank you po talaga sa lahat ng suporta. And then, tapos, sa segments ko naman ngayon, I would just like to share about dun sa ating segment ko. Pag-uusapan natin ito ko kila nanay. Si Nanay Josie, na ngayon po ay housewife ni Tatay Eric. What? And sila po yung ating tutulungan for today's video. And hopefully, magustuhan po nila yung ating regalo sa kanila. Yun po ay pamasko handog ng ating showcase handog. And gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga maging sponsors natin, if ever man, na meron pong gustong sumuporta sa ating for today's video and for today's segment. Wala po tayong problema doon and it's all for the support. And napakaganda po nun if makakatulong po tayo at magkakaroon ng opportunity to help for those who in need, lalo na po sa Pasko ngayon. And it's all the season of giving. Tama? Tapos, and we are also going to buy yung lahat ng pamasko handog ngayon. So, dito sa segment na to, dito po natin ipapakita yung mismong live na kinukuhanan natin na pagbili ng ating mga produkto para dun sa ating bibigyan. And sa lahat po ng gusto pong maghandog din, pagbigyan niyo po ng sarili niyo na mag-share din and have the opportunity to give to others. Okay? So, alright. So, about sa Christmas, it's really important that we have the season of giving. It's not really just because Christmas kasi ay pinag-uusapan natin is all about kasiyahan, lahat ng we receive gifts, we give gifts. It's not all about it, but it's because about the season of giving, the season of the joyfulness, not only being
like joyful but also being generous to other people. And right now, for our first segment, kami po ay aalis patungo sa aming pagbibilan ng produkto. So, let's go. Tara! Let's tayo dun sa... Okay. So, tayo pupunta sa pagbibilan natin ng food. Siyempre, secret na yun kung saan tayo bibili. Hindi mo tayo, saan tayo bibili? Yun. So, habang naglalakad tayo, gusto ko lang i-share sa inyo na nakakatuwa kasi first time kong gagawin to. At the same time, talagang hindi siya challenging sa akin kasi marami na rin nakagawa nito pero ngayon lang, for the first time ever. So, mostly kasi pag nagbablog ako, gusto ko talaga sa bahay lang. Pero ba't hindi natin i-try na nasa labas naman? Tara, lakad tayo. Let's go. Tara. Guys, dito sa mga nakakaalam dito sa area na ito, huwag nila sa tala. So, nandito naman tayo ngayon sa pagbibilan natin ng pagkain. So, siguro hindi na nakuha sa kain. So, guys, again, gusto ko po i-share sa inyo yung talagang itong pagkakataon na ito na makakapit tayo ng pagkain, makakapit tayo ng produkto para kay nanay ni tatay. Hindi pati na rin sa yung chance na magbigay tayo sa ibang tao. And at the same time, hindi lang po yun, pero gusto ko po na talagang bukal sa loob ng pag-COVID natin. So, bakit hindi natin gawin? Tayo po ay pumasok na sa loob. Let's go! Basket. Basket yan.
Ano po pala ang pangalan niyo? Ano, Banji. Banji po, easy po. Ace na lang po. Ace. Opo. Si Banji. Ano po masasabi niyo po sa ating ano natin? Araw po na ito. Di ba yung bibigyan nyo, magiging maligaya siya. Maligaya silang mag-aanak dahil binigyan niyo sila ng regalo. Minsan lang naman kasi mangyari sa atin yun, di ba? O kaya birthday, kung maalala mo birthday, binibigyan ng konti. Maligaya na sila. Dahil may mga taong tumutulong sa kanila. Napakahalaga ng pagtulong ng isang tao. Napakahalaga ng pagtulong mo. Dahil nagmumula sa puso ngayon. Bukas sa kalooban yun, magbigay ng pagpasigla, pagpasaya sa kanilang buhay. Lalo na tulad nila, talagang medyo tapos sila. Kaya nga, talagang nagsisimikap na maging sila at maging masaya sila kahit hala. Ganun. So, nandito po talaga kayo sa Ang bahay namin, dito sa Maylaban, kaya lang ito, kasi tinatayo lang yung kapitan niya, pinakitahan. Kaya medyo makulit yung pa. Nakukonsume ko, bakit ako pumabangat pa ako. Di ba? Joke lang yun. Oo, okay lang. Kaya sabi ko, ako na lang tira. Kaya nga, kahit may pera ka nga, nakasimalman ka naman madalas, di ba? Opo. Di mas maganda na yung wala kang pera, masaya ka, maligaya, di ba? Yun ang kaloob ni Lord. Totoo po yun. At saka, kumbaga, wag po natin laging kakalimutan si Lord sa atin. So, talagang una sa lahat, Panginoon. Pangalawa lang ng mga tao na tumutulong sa tulad namin, sa kanila, sa inyo. Hindi maaaring wala din tumulong sa inyo. Ano magbigay ba ng pagkalubag kalooban? Ganun, di ba? Kaya salamat. Hindi mo kasi mga iba sa akin yung mga bibigyan. Kaya ako magsano na maligaya. Tuwan-tuwa sila. Gahon na gahon nga, hindi manapag. Yan po na, isang po ba yung... Ito kasi, buti na may bahay yan. Pero ang may-ari niya, wala na sa bansa. Tapos yun, pinatayo lang sila para kung sakali maano yung kalooban nila, mapanatag. Opo. Pero kung kakailanganin yan, hindi pwedeng hindi sila aalis. Pero yung sa gawin na yun, kanila talaga yun. Okay. Oo. Pero ito, patayo lang sila. Ayan po yata si nanay po ba yun? Si nanay Oo, po yung ba yun? yung sinabi. Bale, siya lang po ba mag-isa doon? Tapos meron pa din isang maganda. Sa may doon sa likod. Meron pa rin bahay. Okay po. Eh di bali po, siya na lang po nag-isa doon sa... Hindi, mag-asawa sila kaya lang. Nagkaroon ng konting... hindi nagkakaintindihan. Pero mag-asawa pa rin sila sa mata ng Diyos. Tama po yun. Diba? Kahit naman nagkahuli ang mag-asawa, pinano ka ng kinasal kayo, pinag-isang bibig kayo. Kaya lang dumarating talaga yung pagkakataon na hindi sila nagkakasundo. Nagkakahiwalay sila. Pero magkaiba lang sila ng bahay. Pero mag-asawa pa rin sila sa mata ng Diyos. Tama po. Diba? Kahit may problema pa rin sa pamilya, at least pamilya pa rin naman talaga. Kasi pagdating ng panahon, magkakabali kahit magiging nagwalay kayo ng bata, yung anak kayo, pagka lumaki yung mga anak nyo, sak na magkakasama ulit kayo. Opo. Dahil ang tinitingnan yung blessing ng Panginoon sa kanila. Pero kung hindi nila naiintindihan at galit at natural sa kanila, hindi talaga sila magkakasundo. Pero kung sakaling magdasal, hindi ka namin magkasundo kayo. Walang imposible sa Panginoon, magkakasundo. Okay, Nay. Ito na po yata si nanay, pangalan po nito? Loretta. Ayun. Loretta. Loretta. Hello po. Medyo kayo ata. Pwede po ba natin puntahan yung doon? Pwede. Tara po. Wala naman bahay. Hello po, Nay. Yan si nanay Daw nandito. po kayo. Abutan ka ng advance. Merry Christmas.
Ito Santo. Gusto ko kayo pasyal. Ito, buhay Merry na. Christmas po. Ate. Buhay pa. Malakas. 85. Binibigyan ng kalakasan ng Panginoon kahit Sa na taas, may hindi edad. ako bumibigyan doon. Kaya talaga po hindi So, bibitaw. dapat lahat ng taong nanonood dapat hindi tayo bumitaw sa Panginoon dahil ang Panginoon ang pinaka-importante sa buhay natin. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi natin mararating ang pagsubok sa buhay natin. Binibigyan sa akin dapat buhay tayo may pagsubok. Totoo po. At habang hindi ka bumibili doon sa taas, bibigyan ka ng Kalakasan. solusyon. Totoo po. Ang kalakasan, isa na sa gantimpala na. Malaking Pero mo pinagpapasalamat. sa edad niya, dapat yung iba nakikita na. Pero siya, nag-ano pa din siya, pumapasok pa din magluto. Dahil isang, Awa ng Diyos. At hindi nga ako bibili sa taas. kailangan po, huwag kayong bibitaw. Di bali na sa tao kayo bumitaw, huwag lang sa Panginoon. Totoo, tama Number po. one po yan. Number one na number one. Sinabi niyo pa kung sa mga paligid nga sabi ko hindi niyo naranasan kasi yung hirap nung ganong kadiri kaya kayo, sabi ko sa mga anak ko, kaya kayo bali wala sa inyo yung nakikiusap. Hindi inyo katulad na talagang naranasan yung Talaga. Eh, naman ulila ako sa inyo, 10 taon na. Ang nanay ko 37. Nay, ano po pala pangalan niyo po? Loretta de Jesus. Easy na lang po. Dito rin siya. Hindi, medyo dumadalaw lang siya sa mga, ano, yan, bumabati ng advance. Buti nga may panahon siya. Opo. Kumbaga, kahit po hindi po ganun kalaki yung resources ko ngayon, pero at least po meron po naman po ako nabibigyan po ng oras din sa mga tao. Talagang ganun. Mabigyan mo ng Para kaliyahan, dalawin, ibang mga batiin. medyo nakakalimot sa itaas. Kahit hindi mo nakikita eh. Kailan po kasi number one siya. Talaga Huwag sinabi natin mo ba? makakalimutan. Kalimutan na natin ang asawa, pero ang Panginoon yung wala. Joke lang po. Narinig yung sinabi ng nanay ha, kalimutan niyo na ang Kesa asawa ko naman si doon Lord. sa malulungkot ka. Di ba? Pag nag-stress ka, malulungkot ka nun. O, de-depress. O, hihina ang resistensya mo. Ayun, ayun pa yung isang matanda. Ay, puntahan po natin si nanay dun sa dulo, tara. Babatiin na niya, babatiin. Nangunguha ng kangkong, sabi ko pag nadulas ka na naman dyan, pinahin na naman yung kapang Ano kamay. siya? O, sige. Kasi nung may kasalanan, sa ulo. Pero nasa matatanda talaga. Andiyan ba kayo matitigas sa ang ano? ulo. Sa mga senior citizen, ang matitigas ang ulo. Eh, mamimita ka na. Ito masarap ka. Kaya lang maliliit. Gabi. Ayan po yung mga gabi. Ayan, Gabi. sabi niya. Ito yung mga gabi na, ano po ba to? Pinagtatanong niyo po ba ito? Or pinagtatanong po sa ano ba? Malamang gagataan niya. Gagataan Laing. po. Kumbaga Laing. parang pinitas na ata to. Itong Oo. gabi na to eh. Pinatutuyo lang siya. Ganyan ang iluto. Tapos ayan, pag gusto mong magsigang, ayun ang kangkong. Po. Ang mga maganda, may halaman pa dito. Nay, good morning po. Medyo ba natin, ang tenga niyan, ano, malakas. Malakas ang kapatid ko yan eh, pangalan. Ay, ito po. Oo. Ganda ng pwesto ko. No? Ay, mami po. Hindi, okay lang yan. Okay lang po. Wala po problema sa akin. Wala po sa akin yung mayaman o mahirap man. Basta ang mahalaga po ay nasa Panginoon po tayo. Ang kailangan po natin respetuhin ang isa't isa kahit sinong ka man. Alam niyo po kahit po mayayaman sabihin na natin na mayaman siya, pero may klase po ako dating sobrang tabak. Pero binubuli siya ng mga classmates namin. Kasi hindi Kumbaga, naman yun. wala yun sa ano mo sa estado ng buhay mo eh. Kumbaga sa itsura ba. Kumbaga tinitingnan ka, kumbaga i-judge ka ng tao personal, yung sa personal appearance. Kasi ang nakikita nila panlabas, hindi yung panloob. Opo, totoo Diba? po yun. Mabuti ang ginagawa mo. Pero sa labas, ang pintas nila gano'n na lang. Ganun na Kasi lang po. talagang gano'n ang tao. Eh. Opo, Di ba kasamahan nyo ng isang manloloko at isang naloloko? tama po. Tayo naloloko kasi Tama po. mahirap lang tayo. Pero sila, ginagabayan naman ng Panginoon yung maliit, yung mababa. Hindi
ginagabayan din sila pero hindi katulad ng paggabay sa mga dukha. Tama po. Diba ang Panginoon sa Kristo talagang inano niya yung katawan niya, yung buhay niya, ilang tao yung sabot niya, binigay niya lahat. Ang nangyayari sa atin, wala tayong kasiyahan. Binigay na sa atin ang lahat, pero parang ang ano natin kulang pa. Pero mali eh. Kasi pag binigyan ka ng konting kabuhayan, sinupin mo yun. Diba? Opo. Hindi yung Kumbaga, pahalagahan natin. pahalagahan. Ibigay Kasi sa atin po. pagka meron kang, hindi ka nakusibo, karaniwan sa tao yung gano'n eh. Pag nagkaroon ng konti, medyo mataas. Pero sabi ko nga, Taas na yung pride niya. ang Panginoon, walang mababa, walang mataas. Ang tao lang ang Ang nagbibigay. nabibigay. Opo. Kasi nga, siyempre ang tao, makasalanan. Huwag sabihin natin, paglabas pa lang kasi natin sa sinapupunan, may kasalanan na tayo. At saka may itinakda na yung kailan Totoo, tayo tama. kukunin. Diba maraming kinukuha, bata pa, ba't daw kinuha? Sayang daw. Aga-aga lang po. Ang aga pa lang, kinukuha na agad ng... Kasi hanggang doon na lang talaga silang basta paglabas niya, may pinirmahan na siya. Kung ilang taon lang siya mabubuhay, pero meron naman na kadadasal, binibigyan pa ng mahabang buhay, diba? Ganun lang nangyayari sa tao. Kaya kailangan gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, kung ano man ang pinta sa atin, sila na magdadala nun, hindi tayo. Tama po yun. Diba? At the same Ganun time, lang. opo, at the same time, sila na rin naman po magdadala ng kung ano man yung gagawin nila sa mundo. It's either masama or mabuti. Sila na Opo. mag Ang Panginoon lang naman na nakakaalam sa atin. Kasi ang pera, andyan lang yan eh. Pero yung pagsasamahan ng isang tao, napakahirap hanapin. Sobra po. Gumagawa ka na ng maganda, pangit pa sa Kumbaga kanila. sabi nga nila, first impressions last. Kapag nakakita sa'yo ng tao na mabuti ka, mabuti ka. Pag nakita sa'yo ng ng tao na nakikita sa'yo na masama ka na sa paningin. Kumbaga, sabi nga, mag-ingat ka sa mga ginagawa mo or mag-ingat ka sa mga actions mo. Kasi yung 100 mong nagawa, 0 yun sa kanila pag dumating ang oras. Pero, sa Panginoon tayo manalig. Kahit anong gawin natin na masama, mabuti tayo sa kanila. Kasi, Tama po. kumbaga sa tumutulong tayo. Ang pagtulong kasi talaga, laganap. Kaya lang may tinutulungan ka, namimili sila. Tulad ng ibang mga meron, binibigyan lang nila yung talagang kasundo nila. Pero hindi nila nakikita yung pinakamaliit na bagay. Bagay, opo. Kailangan kasi yung maliit. Kaya nga noon, dyan sa San Francisco, din nagbigay ng aginanto. Sabi niya, bibigyan ng tapos. Tinawag nga ako, sabi ko, di po ba yun sa akin, pamigay niyo na lang. Bakit? Kasi mas may higit kong nangangailangan. Opo. Napakabait naman po talaga ni nanay, no? Grabe. Sa Nakakatat po akin. yun. Kasi sa senior, hindi may bigayan. Nakakabahan din, wala ako. Sige, sabi nung Pangulo namin, ba't mo binigay dun? Opo. Sabi ko, okay lang. Kasi bukal naman sa kalooban ko. Sabi niya, paano ka na? Okay lang, makakahanap ako. Siya, hindi. Sabi niya, nagtawa ka ako, may iyak nga ka ako. Wala daw. Sabi niya, bita ko wala. Para bang naantig naman yung ko, binigay ko na sa kanya. Kaya ayan, ako, may bibigyan ng mga mayor, ganyan. Sabi, ang dami mo naman. Eto, maguri ka na. Ito po, katulad din nanay, no? Hindi naman po siya tumakbong politiko, pero nakakapagbigay po siya sa ibang tao. Kumbaga, hindi ko inaano ang politics kasi galing din naman ako sa politics. Pero, kumbaga, pag may time naman din tayo, talagang bukal sa loob, tulungan natin yung iba, lalo na yung mga nangangailangan. Kasi hindi natin alam, yung pala, yung nangangailangan na yun, talagang kailangan nila. Kung meron ka naman talaga na higit na sapat na meron ka, bakit hindi mo ibigay, di ba? Lalo na yung mga, sorry hindi ako mag-shoutout sa mga mayayaman, pero yung mga may kaya, na kumbaga, kung capable natin tumulong, gawin na natin. Sabi nga nung Pangulo ng Katandaan ba't yun sa'yo? Para sa'yo, ba't mo binigay? Sabi ko, hindi, okay lang. Mas higit nilang kailangan yun. Ako kahit pa paano, ganito ka nakakatanda. Kahit pa paano, nakakahanap ako ng paraan. Kaya sabi sa akin, binigay na siya, pinamigay mo pa. Yung biyaya, hindi. Mas biyaya yung binigyan ko. Tama kasi po yun. mas nagpapasalamat sila at may nakakaunawa sa kanila. Opo. Kaya nga sabi ko, yung mga ibang politiko, hindi ko kailangan lang niya tayo pag kami rin silang kailangan sa atin. Pero pag anong pangangailangan nila, madaanan mo sila, hindi na Parang kumukubo. hindi na... Wala na.
Ako lang nasubukan Sorry for the word, ko. pero parang plastikan mo. Sabi ko doon nanalong konsihal, magandang tanghali po. Yung isa, binati ako. Yung isa, hindi ako. Sabi ko, ay Diyos ko, tinuturoan po ako na hindi ko na siya ubos. Oo. Kasi pag sa ano, parang bukas sa kalooban mo yung pag ganito. Kumbaga kasi sa dynasty, kahit sabihin natin may dynasty ang pagtakbo sa politiko, pero hindi ibig sabihin yun na dahil tumakbo ang tatay or lolo mo sa pagkapolitiko, kahit mayor man, gobernador, or presidente ka man ng Pilipinas, ang ano doon, ang important, ang bottom line doon is dapat tumulong ka sa ibang tao. Hindi yung para magpasikat ka lang or ano ka lang dyan, magpakitang gilas ka lang sa mga tao. Ganun. Nangangako talaga eh. Sabi niya, sige po, tutulungan ko kayo. Pag tapos pag paano ba yan? Kasi ang dami nang humingi. Sige po, Oo. nagpasama lang po Tapos kasi sa akin. totoo po yan, yung kung minsan hindi naman po sa, eto ha, disclaimer lang, baka ako yung pero naranasan ko rin po kasi dahil isa na rin naman po akong kumbaga citizen ng Pilipinas, nakikinabang din ako dun sa pera ng gobyerno. Dahil yung pera ng gobyerno ay nanggagaling sa atin mismo, sa ating mga bulsa. So dapat, kumbaga, wag nilang piliin kung sino yung, kumbaga sabihin, mayaman man or mahirap. Lalo na pag mayaman or middle class lang, lahat bigyan nila kasi pera natin yung pinantutustos ng gobyerno, hindi yung mamimili na lang sila. Sabi nga, hindi na kita bibigyan kasi may pera ka naman. Mali eh. Opo, tama Walang po. mayaman, walang mahirap. Pantay. Hindi. Panginoon niya. Uy. Dapat gagawin nila yun. Sabi ko, hindi na ako nagbigay ka po kung may saloobin ka ng hindi maganda. Diba? Opo, parang nagpapaka-plastic lang O tayo. yun nga, kaya sabi ko nga ako, at ang ganito lang, talagang pag may nangangailangan, minsan yung bang kakainin ko na lang. Opo. O sige, eto paano ikapansain mo, hindi bibili na lang ako yan. Sain mo. Marami kang anak. Nag-anak-anak ka ng madami, tapos hindi naman pala kaya. Mali yun eh, mali. Huwag mong husgahan ng tao. Kasi biyaya ng Panginoon yung pagbibigay ng anak. Malay mo, lumaki mga bata. Yun naman ang tumulong sa kanila. Opo. Kasi ano agad eh, ang mapanghusga talaga. Diba maraming mapanghusga. Totoo po. Kaya sabi ko, ako okay lang sa akin. Sabi ko gano'n. Bigay ka ika ng ano, ganun tulong ka ika ng tulong, wala naman ikang bayad. Bakit? Tuloy bang tinawag kang tumulong, kailangan bayaran mo? Hindi po. Kailangan pakisamahan. Para ang biyaya ng Panginoon, laganap kasi hindi Opo. lang sa'yo. Opo. Sabihin, ako kasi sinuswerte kasi mapagbigay ako, mapagano. Hindi mo na dapat sabihin yung ganun eh. Tama po. Sa loob mo na lang na, katulad niya, sabi nga niya, maganda sa anak ako, kung mga yan. Sabi ko, okay lang sa akin kung bibigyan. At kasi meron naman ako. Sabi ko ganun. Kaya ito nga, buti salamat po. Opo. Salamat ka. Sa Pamangkin ko. camera woman natin. Oo. Salamat sa kanya dahil Oo. siguro itinuro ng Panginoon na mas higit na kailangan tumanggap yung mga yun. Kaya lang minsan yung iba, may tinatanggap na parang wala pa rin silang kasiyahan. Tama po. Kailangan, pag binigyan ka, yan siya. Appreciate mo. Kumbaga, sa bukal sa loob. Hindi yung parang napilitan ka lang na, sige, ito na siya. Ito na, sige, bibigyan na kita. Isa mo, kung bang, mula sa kalooban ko, binibigay ko sa'yo. Opo. Pinang alaala, kung saan mo man yan galing, bahala ka na, basta na ibigay ko sa'yo. Okay na, ganun. Kaya nga, sabi ko nga, nagkakagulo. Hindi naman alam mo kung ano tatapakan. Sabi ko, okay lang naman yung tao nga na pumupunta sa'yo eh. Ang ganda ng sa inyo. Kaya sabi ko nga, di ba nagtanong ka nga sa akin, sabi ko dito. Kaya sabi ko, ay salamat. Ganun. Kasi ang mali eh, mapapalaki yan eh. Di ba? Pag nagbigay ka, salamat. Pagbigay nyo, una po ang Panginoon. Tama po. Kinabahaginan kami. Kaya doon sa bisita nga, pag ano, sabi, kaya nagsisimba, kasi may regalo daw. Regalo po. Sabi ko, paano kung walang regalo, hindi ko kayo magsisimba? Ito po na bago po tayo
mag-proceed sa ating pamaskuhan. Dok, salamat po talaga Nanay Vani sa pagturo sa amin sa bahay ni Nanay Josie. Kasi kung hindi din dahil kay Nanay Josie, siyempre hindi din dahil sa nagkakamera. Kay Tia. Opo. Kasi hindi Ay, naman namin yung kamag-anak, Oo. kaibigan, ganun. Grabe, sana maraming pang blessing sa darating sa iyo. Talaga maraming blessing na darating dyan. Sa atin. Angkinin mo na. Baga mahal ka ni Lord, mahal kayo ni Lord. So bago po tayo umalis, mag-iwan po ako sa inyo ng verse ngayon, John 3 verse 16. For God so loved the world, mahal tayo ng Diyos sa ating mundo, who gave His only begotten Son, binigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo. That whosoever, na sino man ang naniniwala sa Kanya, that whosoever believe shall not perish. Kumbaga, kung sino man maniniwala, hindi mawawala sa mundo nito, but have an everlasting life. Mawawala man ang physical nating katawan dito sa mundo kasi normal lang yun na mamatay tayo lahat, pero yung ating spiritual body ay naki-Lord pa rin. Nay, salamat po talaga sa pag-introduce niyo po sa akin kay Nanay. Ano po pangalan ulit niyo? Gregoria. Nanay Gregoria po pala. Ayan, shout out po sa... Pasensya na anak. Okay lang po. Okay lang po, Nay. Ay, ito po, apo niyo po ba to? Apo niya, apo namin. Okay. Ito naman, apo ko naman sa anak ko. Magkapatid kami yan, dalawa. Opo po. Dalawa na kami. Yan sa Sige po. panganay bunso. Pagka po susunod po na natin, mali niyo po, kayo naman po ang aking mabahagian. Hindi naman pwedeng ika nga now na. Oo. Kailangan kasi medyo naka-prepare na. Prepared na po. Opo. Okay po, Tara, and let's go! God God bless! bless po, Nanay Gregoria. Sana po ay ano po kayo, nababahagi po kayo ng blessing ni Lord. Kaya mahal po kayo ni Lord. Nice po. Tara. Ayan po. Ito si Marites. Ayan, TikTok tayo. Si Marco. Huwag kayo magulo. Ako pangit ata ako mag-TikTok. Kasi hindi naman ako sanay ng TikTok. Opo. Dati nga po, hindi naman po kasi uso TikTok. Kaya uso ng dati. Stereo, tsaka radyo. Ano to? Ano yan? Mangga. Ang mangga, oh. Bigyan mango. Take lang. Sabi ko nga nung makita ko nung sino yung Amerikanong nagkakaseg? Naku, half-half lang po ako. Ang laki-laki ka ako, tapos ang pogi-pogi. Gwapo-gwapo. Ayoko kasi nila ng pogi. Baka yung pogi. Ay daw, yung gwapo. Sige, gwapo. Daan-daan, dadaan si Kuya. Ngayon ako na yung pogi. Pogi. Oo, anak, ano mo yan? Mabatin si Kuya. Highlight. Kakaway-kaway ng karon? Ate Weng! Tara po. Mama! Ma! Ano yung job ka lang? Good morning po. Ayoko ka lang kasi medyo... Pwede po ba lagay dito yung bag? Sige po, okay lang. Grabe, no? Doon kayo na. Ang ating morning ngayon, nakaka-bless talaga, full of blessings, no? Kumbaga, hindi tayo nawawalan ng opportunity para makatulong, hindi dahil gusto natin magpasikat, kundi para bigyan natin sila ng handog, pamasko, bago mag-pisperas ng Pasko at bago magpasko. Ayan po, interviewin po natin si Nanay. Ito po Yan po. yung mister niya. At saka si Tatay. At saka hello po. Ate Grace. Ate Grace. Ikaw ba yan? Yes. Nagmagupit ka ba? Yes. Bagay sa kanya. Naku, magkakasunta. Dito tayo mag-TikTok dito. Yan. So, ayun po. Bakit na Nay, kamusta pa naman po kayo? Tay, kamusta po kayo? Ay, mano po pala. Okay. Nay, bago po tayo magsimula, ano pong pangalan niyo po? Josephine de la Cruz. Josephine de la Cruz. Kayo po?
Raul de la Cruz. Raul pala yun. Raul, Tatay Raul de la Cruz. Oo. So, ano po yung pinagkakaabihan po nila kay Nay? Sa ngayon po wala po. Ano po, sa 24-25, sa kapag po. Dad. Oo. Saan po kayo sasama po ulit? Or saan po yung punta rin? Magluluto po sa yun sa Catering. catering sa Catering po. Opo. Oh, wow. Kasama po siya, lalan. Napakasipag naman po nanay para sa wala kabuhayan. din po. Basta po sa naka-ano lang po ako dito. Kasama na. Opo. Kayo naman tatay. Ano naman po nagkakabalhan niyo? Sa ungat, may pasok ako sa Napaka-busy po lang nila, no? Para ikayod nila ang pamilya nila. And syempre sila din yung dahilan kung bakit nabubuhay itong mga apo niyo po ba ito? Ako, pamangkin. Ito, Tara, i-check natin yung bahay. Yan po. So ito po yung bahay ni Nanay Josie, nila Tatay Raul. Nakikita niyo naman, talagang maliit lang po yung espasyo nila dito. And meron po kasi silang istorya dito na okay na po ba makwento ko sa public viewers po natin. tayo lang. Ay, hindi po. Sorry po. Ano po siya, maliit lang po ang bahay niya. Pero sinisikap din nila na maayos. Kaya lang, talagang kulang. Kaya hindi nila maayos. Pero ang mahalaga, may matutuloy. Opo. Diba? At okay naman, hindi naman sila nababasama. Kumbaga sa kahit na ganito, sinisinop nila na mabuhay sila ng maayos. Yes po. Diba? At saka, isa nga dito na sila, matagal na rin sila rito, mga 20 years siguro, 25. 25 years. Oo, Napakatagal nila po pala nangyayari dito. Kaya, hindi naman sila makapag-ano ng bahay kasi, kumbaga sa sabihin na natin na isang tuka sila. Kung hindi kumahig, hindi sila tutupa. Opo. Kasi, eto, minsan, nagtrabaho to, sumakit naman ang tiyan. Opo. Pwede na, kita na, nagkagaso sila. Tuloy, yung pantinda nila, parang huhunan nila. Ngayon, sisikapin na niya na maibalik mo yung kanyang kabuhayan para magkatulong silang magkasawa. Diba? Ito kasi, matanda na rin to. Opo. Saka ilan ba? Ilan taon na po pala na kayo na eh? 53. 53 po. Tapos si tatay po, 63 na po. 10 years na po pala. Buti nga, hindi pa kinukuha ni Lord. Mga po eh. Joke lang Tapos yan. na. At basta mag-isip. Kasi alam mo sa hirap nila. Kasi nagkasakit, di natin alam na ngayon buhay tayo, bukas wala na tayo. Opo, hindi natin kasi alam. Kasamahan nyo nung aming pray sa mga namamatay na ikaw ngayon, ako bukas. Eh sabi nung mga kasama ko, hindi naman, sa susunod pa tayo. Tumatawad pa. Hindi, pag talaga kinuha ka ni Lord, kahit nakatayo ka lang, tulog ka, di mo na magigising. Opo. Yun ang biyaya ng Panginoon sa kanila na kahit ganyan lang ang buhay nila, na kumbaga sa kung hindi sila kumain, hindi sila kumakain. Eh binigyan pa sila ng kalakasan. Kaya yun ang sinasabi sa kanila na huwag niyong kalilimutan ng Panginoon. Number 1 ang Panginoon sa buhay natin. Hindi ko nag-usapan namin na number 1 po talaga ang Panginoon sa buhay natin. Kasi minsan magsisimata, magsimba kasi nagal. Hindi pwede yun. Kailan pag sinabi mong sasamba ka, I-apply mo sa buhay mo yung Oo. pagsimba mo, hindi Oo. yung nagsimba ka lang tapos tumaan ka na sa pagsimba mo, nakita mo na si Crush. Ayun, si Crush nandoon. Oo, wari, Ay, may bigayan pala doon. May Oo. ako. Hindi doon. Kailangan kahit alam. Bigayan, merong hindi mo nakakalimutan makipagpiti sa Panginoon. Tama po. Ganun, di ba? Maganda yun eh. Kalalakas ng katawan mo yun. Bali wala yung mga pagkain sa sarap mo yun. Sandali lang yun. Wala. Pero ang buhay, wala. Alagaan mo yung katawan Alagaan mo. po natin ang buhay. Oo, kumain ka ng hindi naman masasarap. Tutulit talaga. Kumain sa katawan mo. Mananalaysay sa katawan mo. Pinakain ng mga gulay, mga ganyan. Kasi kumbaga sa ano talagang amigo ko lang ang nalaysay. Tama po. So,
Nay, tawag po dito, pwede nyo naman po sa amin, sa public natin, sa public viewers natin na kung ano po yung story niyo po na nagaganap po dito kasi alam ko na hindi naman po pero hindi ko po, kumbaga i-disclaim ko po. Hindi po manggagaling sa mga salita ko yung nalalaman ko, kundi si nanay lang po mismo magagwento sa inyo. Kaya po na, Yung kung nakaraang taon po, nagtitinda po ako ng pinatas. Opo. Ayun nga po, manugan ko sa kanong ano po na sa ospital kasi po, ang sabi po sa akin, bato sa abdo at saka Opo. ano yung, may mayoma po ako. Kaya po, sa tulong po ng tsahin ko, ng manugang ko, nadala po ako ng ospital. Ngayon po natigil po ako dahil po sa kahirapan po. Yung tsahin ko, hindi po nawawala yun. Sa paglapit ng tsahin ko, tinulungan ako. Sa tulong po ng mga kamag-anak ko, nadala po ako ng ospital. Hindi na naman po ako na-operahan. Sa awa ko ng Diyos. Okay na po ako, magaling na po ako dahil sa manugang ko tinulungan ko siya. Siya po nang dala ng ilang beses po ako nila ng ospital. Sa tulong din po ng mga kamag-anak ko, tiyahin ko, binigyan po nila ako para mapagamot nila ako. Yun ang anak ko, kahit nasa malayo, tulong din po. Natigil ako ng pagtitinda dahil gusto ko nga po magtinda o di, wala po akong puhunan. Sabi ko nung manugang ko't ng anak ko, huwag na ako magtinda kasi mabigat po ang side cut, pwede po ako magtinda sana. Ayun po, kasawa ko minsan, kapag trabaho nga po minsan natitigil. Nung Martes po nakagat po ng aso, hindi po sinasadya. Hindi po sinasadya yung accident nung nakagat ng aso. Sinagot po po nung may-ari. Hanggang bukas po, injection ng po siya. Ayun po, kompleto naman po ang ganyan. Kaya po yun, nagpapasalamat po ako sa tiyahin ko, kundi po sa tiyahin. Hindi po ako makakahingi ng tulong sa mga kamag-anak namin para ako mapakalim. Tapos po, ang balita ko po kasi iba parang ano yata po kayo po yata, temporary lang po yata po kayo nandito. Pasamantala lang po kami. Kasi gusto kong sabihin pero siya na po mismo yung sasabi. Opo, pasamantala lang po kami dito. Baka po itong December na to, sinabit po kami. Wala po kami mabibili. Hindi nakikitayo lang po kami. So, ba't wala po yung nakikitayo? Kung may ano po na bigyan po ng tatay, salamat po. Pinapaabot ko na po ang pasasalamat sa inyo. Mabigyan kami ng tatay. Ano po, wish ko na din sa KMGS, ika po sa Jessica Soto. Tapos, wish ko lang, yan po, JB7, sana po pagka nakikita nito. Kung ganun po, may mga plano po ba kayo in the next year? Ano po ba ang gusto po kanina for 2023? Ayun po, magkaroon po ako. Yung anak ko, yun po, na hinihiling ko po magkaroon ng puhunan ulit para makapagtinda. Yan po sa harapan lang kasi bawal lang po sa akin ng bisikleta. Opo. Kasi Okay, may bawal mayoma po po ng kasi siya. doktor. Opo. Mayoma Guys, po. meron po mayoma si Nanay Josie. Kung sakali man po na GMA7 again, ABS, TV5, lahat na sinasama ko lahat ng TV network. Yung mga sa government, di ba? Yung mga vlogger din, nakapo ako vlogger, and yung mga artists, mga celebrities, mga friendship ko sa church. Pag may time po tayo, tulungan po natin si Nanay na magpa-ano pa ng gamot niya sa mayoma, if ever po, ganun. Ayun po. Tapos po, ito po talagang, ano po to, wig lang po. Wala kong ano. Ano po yan? Wig lang po yan. Ang buko ko po parang manipis pa po dito. Ako po. Yun lang. Kasi Meron po ba kayo alopecia? Ano po, lahat ayun po po. kasi Alopecia? yung nanay ko po. Nagalagas? Hindi po. Kung pinanganak po siya, 10 po silang magkakapatid. Opo. Eh, wala pong, siyam lang po yung lalaki. Gusto po, kaya nagkumabol pa, baka daw babae. Sabi ko nga, biro ko dun sa lola ko, bakit humiling din lang si Inang, hindi pa yung may buhok. Natawanan nga yung pinagkukwentuhan ko. Opo. Sabi ko, ako talagang bukas sa looban ko yung pagsasalita ng gano'n. Yung magsiyam na ng Santa Clara, Quiapo, Bando, St. Jude, lahat na halos pinagsiyan. Siguro talagang niloob ng Panginoon na ang sagot naman nung pinakalola ko daw, kahit anong klase siya, basta babae.
Ayun, binubuti naman niya, awa ng po, hindi naman wala nang diferensya yung nanay ko. Opo. Masaya, parang ako rin, nagluluto, natatawag magluto. Nagkaanak nga siya, yun nga, yung nanay ko, nagkaanak, wala nga siya. Pero dito lang siya, parang siya Buddha ba? Buddha. Di ba yung Buddha may kumakir ito? Yun. Kaya sabi niya nga, may isa pa nga akong pamangkin na pag sumasakay ng jeep, nakatanong na gano'n, tinatanong siya, sabi ko, ate, kuya, naiinggit kayo, magpaganyan din kayo. Sabi ko gano'n, kasi ayokong lumaban ng taktakan, kasi masama yun eh. Tapos, Ano pong taktakan? Sorry. yung nagbubunga nga ako, yung magagalit Okay. ako. Sabi ko, ano gusto niyo yan? Pagpaganyan din kayo, nainggit kayo. Sabi ko, iniloob ng Panginoon, buti nga yan eh. Sabi ko nga, huwag kayong magagalit. Kahit ganyan yung tsura ng pamangkin ko na walang buhok. Baka mas maganda ang kalooban niya kesa sa inyo. Kasi sasama ba ng loob ko pa nagtatawa kasi titingin sila, tatawanan. Di siyempre parang bang maliit. Sa tanaw ko parang minamanitin-pintintasan. Na ba't ganun? Sabi ko, huwag kayong magagalit, baka mas maganda yung walang buhok kaysa sa inyo. Hindi talagang sinabi ko sa jeep. Kaya sabi nung pamangkin ko, hindi pwede yung ganyan. Ba't sila manliliit ng kapwa? Yung malay mo, baka hindi lang, baka sa susunod na panahon, mayari yun sa kanila. Magsisi sila. Masama yun, hindi manliliit ka ng kapwa mo. Masama yun. Kaya, yun nga. Talagang ganyan binigay ng Panginoon, dahil tanggapin mo ulog sa kalooban mo. Kaya nga lang, kumbaga sa parang yung nanay kasi niya, talagang wala. Parang si Bembo Rocco. Di ba si Bembo Rocco? Masabi sa'yo. Yung artista niya. Yung mga artista na po ba yun? Oo, yung wala siyang buhok, di ba wala siyang buhok yung Bembo Rocco. Parang narinig ko yung Bembo Rocco po. Oo, yun. Sa So, mga dati na ano ko. ganun siya. Ganun talaga nanay, ang nanay niya. Pero sobrang bait. Yung nanay niya. Ako medyo may konti eh. Pero yung kapatid ko na, sobrang bait niya yung sa kabila, ganun yun. Wala akong marinig. Kaya sabi ko, medyo magpapaano muna ang kwan para hindi agad ako kunin ni Lord. Joke lang po, Lord. Yung sabihin, para bang pinakaano mo lang. Kasi kaya ka na, sabi nga sabi, ano daw, kasabihan yung masamang damo. Sabi ko, hindi naman, nagpapakbait na nga Tama ako. po. Sabi ko gano'n, salita lang yun. Ng kalye, salitang kalye lang. Hindi rin. Kaya sabi ko, ito, kumbaga sa ano. Pero yung anak naman yung isa, meron naman din. Diba saan mo lahi-lahi ba? Buti nga, hindi yung ikaw. Di ba, hindi yung pilay, ano. Okay naman. Ito, yung isang anak niya, medyo may konti. Pero hindi siya nag-iiyak. Hindi yan. Talagang masabi, binigay ng Panginoon yun eh. Ang magagawa ako. Nag-ano ka lang. Yung isang pamangkin ko talaga, hindi rin siya nabinigay. Yung buhok lang talagang konti lang. Nagkaasawa pa yun. Nakatatlong asawa. Dami. Hindi ko masabi. Parang nag-aaral ako, tinutokso nila ako, sabi nila, si Josie, kalbo. Bakit? Hindi ko naman kagustuhan na maging ganito ko. Yun, tinutokso nila, si Josie. Yung malauna, nagsawa nila ako. Hindi ko kagustuhan na maging ganito ko. Pinanganak ako ng ganito, okay lang sa akin. Kumbaga respeto mo doon. doon. Okay po, ang ginagawa po nila sa akin pagka dumadaan ako. Yun, ayan na dumadaan si Kalbo. Ako nasasaktan po ako, pero yun ang pinagkaloob sa akin, tanggapin ko. Hindi naman ako, hindi ako pilay, wala akong buo ang pagkatao. Tama po. Hindi ko pinahihiyan na maging ganito. Pwede pa si nanay at kasi hindi na kinahihiya kung sino siya. At kasi pinanigilan ako sino siya. Nung mag-asawa ko, sabi ng nanay ko, ng tatay ko, yung anak ko na yan, tanggap mo pa na walang buhok. Hindi po sa kahit po walang buhok yan, tanggap ko. Kasi hindi naman po yung buhok ang inaano ko eh. Yung katauhan, yung buong pagkatao. Ayan, ang asawa ko, buhay ang asawa. Hindi nila ako pinahihiya. Kahit po sa Pampanga. Hindi nila ako kinahihiya. Yung iba kinahihiya ako. Bakit? Hindi ko naman kagustuhan na magkaroon ako ng ganito. Ang anak ko naman, buo naman.
Ayun, tinutok siya. Marami pa po ang nagtutok sa akin din na wala akong buhok. Okay lang, wala akong buhok. Pero at least nakakatulong ako sa kapwa sa hindi yung yung asawa ko tanggap nila ako ng ganito. Tay, meron po ba kayong maging trabaho ditong darating na taon? Kung darating na linggo, buwan? Yun po, yun lang po yung Sabado. Sinama ako din po. Tawag-tawag po. Tawag-tawag po. Pero nung nakakaano po, nung wala pa akong sakit, nagtitinda ako. Ay, Yun lang po ang trabaho. Wala siya. sipag po talaga ni nanay. No? O, sa ano po, sa matuwid, wala siya. Pero Yung yung trabaho. kung may puhunan po, hindi po ako matitigil. Sabi nga ng anak ko, Mama, kahit kung may konti kang puhunan, diyan ka na lang magtinda, huwag ka magpapit. Kasi bawal po, pinabawal sa akin ng doctor ng advice. Kaya, ayun, natigil ng ilang taon. Ay, kung gusto mong kunin ka agad ni Lord, mag-cycle ka. Hindi, sabi po ng doktor. Oo. Hindi, kasi yun po ang mabilis sabihin ng doktor na pag matigas ang ulo mo, bahala ka. Tama naman po. Kaya kung susunod ka sa ano nang bawal kayo magbuhat ng bigat, mag-cycle, kung matigas ang ulo mo. Maraming tumulong sa akin. Tumutulig sa. May tumaas sa akin ng mga tao. Sabi, ay, dumadaan na naman si Kalbo. Ayan na ito. Bakit naman ako, huwag naman, sabi ng kasama ng anak ko, hoy, hindi kahit kalbo nanay ko, yan pinanganak na talagang ganyan. Kahit na kalbo yan, huwag nyo namang pag kayo nagkaanak, ganyan din lalabas sa inyo. Magkakaanak din kayo ng kalbo. Sabi gano'n ang anak ko. Bakit ganun ginagawa sa akin? Tinutok sa nila. Hindi na, natural ko, pinanganak ako ng ganito. Ayun ang asawa ko. Sabi ng magulang ko, yan magugustuhin mo yan, walang buhok yan. Wig lang yan, sabi gano'n. Hindi po sa, hindi ko tinitingnan yung buhok. Ang tinitingnan ko, yung katauhan ng anak niyo. Tanggap ko po yung anak niyo kahit walang buhok. Kasi hindi naman buhok ang pakakasalan ko yung anak niyo. Yung nasabi sa akin ng asawa ko. Sabi din mga kamag-anak mo, tanggap namin na walang buhok. Kasi hindi naman buhok yung, ang buhok, lalagyan lang yan ng wig. Okay na, maganda na. Yun ang sabi sa akin. Di ba sabi mo sa akin dito? Kayo tatay, pumili po ba kayo sabihin sa public natin bago po tayo magpapit sa Ako naman po masasabi sa asawa ko. Ano daw ang masasabi? Yun nga daw masasabi sa asawa niya. Mabait. Kasi medyo parang hindi siya Opo. Ang lang po siya, grade 1 lang po ang natapos. grade 1. Hindi Opo. siya nang nakapag- Saan po pala kayo nakapag-aral tayo ng grade 1? Dito din po ba? Pampanga. Saan po sa Pampanga? Sa Lubao. Nakilala ko po yan, Hindi nagtitinda ba malapit po yung sa Clark? Tama ba? Papuntang Bataan? lapit-lapit na rin po. Nagtitinda po yan ng Renault, yung pinakilala sa akin ng mga Renault. Kaya po yan. Tapos po, nagkakilala po kayo sa Pampanga din po. Hindi po, dito lang po sa may angin na dati yung bahay ng yan. Pinakilala sa akin na nagtitinda yan. Nagkagustuhan sila. Sila nagsama sila. Kahit na Ay, sweet isang naman linggo- nila. Isang linggo lang po. Isang linggo lang. Sa linggong pag-ibig na. Baka pag pangalawang linggo, umurong na eh. Oh, yan, sabi niya. Hindi, joke lang. Umalis yung mga magulang niya, mamanhigan daw sila. Kasi, ayun po. Nagkagustuhan, isang linggo lang. Nasibat ni Cupido. Ayan po. So, ayun po yung buhay nila Nanay Josephine tsaka ni Tatay Raul. So, kailangan talaga ma-inspire tayo sa buhay nila. Kumbaga, hindi lang dahil sa sikap or pagsisikap sa pagtatrabaho, kundi pati na rin sa yung pagkakain natin sa ating pamilya, kung mapahalagahan rin natin kung ano meron tayo. And at the same time, maging satisfied tayo sa meron tayo. Yun po. Nay, Atay, dahil po Merry Christmas! Merry Christmas po sa lahat! Yan. Meron po akong handog sa inyo na
showcase handog ng para sa ating Pasko. Konting Ito po. nakayanan. Ayan. Pero malaking bagay. Pang palubag lang po para sa inyo po. Merry Christmas po. Ayan po. Yung palubag kalooban. Salamat po ng marami. Maraming salamat po. Ayan po. So, ano po masasabi po nila? Nanay, tatay. Ako, nakakatash naman. Maraming salamat po sa biyayang pinagkaloob niyo. Malaking bagay. Malaking tulong sa buhay niyo. Maraming tulong na rin po sa amin. Maraming Alam mo, kahit first time Maraming natin salamat. gawin to, para talagang nakakatouch yung ganitong segment. Maraming salamat po. Malaking bagay. Aming kahit po ganito, may natutulugan kahit na hindi mo natutulugan. Maraming salamat po. Malaking bagay, napakahalagang bagay. Ang magbigay ka sa iyong kapwa. Sige po. Oh. Sige. So, dati Hindi po. Nay, sana po ay magustuhan niyo po yung aking handog po sa inyo. Sana po, wag po tayo makakalimot sa Panginoon. And gusto ko po share ulit sa tao na ang si Lord, si Jesus Christ lang yung tagapagligtas natin para makarating tayo sa langit. And then, syempre, habang buhay tayo nasa sa Kanya. And wag po natin iisipin na yung hirap na pinagdaanan natin dito, kundi isipin natin siya lagi. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. And at the same time, kahit meron tayong trials at meron tayong pagsubok sa buhay, lagi lang tayo magdadasal para sa Kanya. Amen. Ayan. Amen. Ikaw, ano nasabi? Commercial, ano masasabi itong Ano ano po pangalan niya ulit? Ano po, dyan rin po pamangkin ko. Yan rin, anong daw masasabi mo? Ano yung sasabi mo? Salamat po, maraming salamat po. Gabayan na po tayo Dati ng may po ay, kapal. pwede po ba siya? Hoy! Tawag ka sandali. Sandali, meron pa po ba kayo dadagdag sa ating mga viewers? Sa ating mga nanonood po ngayon? Meron po gusto idagdag? Huwag po sa kanina. Yan, sasabihin ka pa daw. Opo. Ano sabihin mo? Sana po salamat. Sa lahat ng biyayang tinanggap niya. Ganun. Eh, palapakan po natin sa tatay sa ating Kailangan may biyaya. Salamat po talaga. And again po guys, pasalamat po tayo na nandito po sila dahil sa tatay dahil natulungan po natin sila at higit sa lahat, binigyan po natin ng kabuluhan yung bisperas ng Pasko nila. And hindi natin, kumbaga, palalagpasin yung opportunity para tumulong pa sa iba. Kahit hindi Pasko, kahit hindi holiday or season, pero ito po yung pagkakataon natin na tumulong at magbigay handog sa mga nangangailangan. Lahat ng araw pwede Salamat po tumulong. talaga. Maraming salamat po. Sana po marami pa po kayo matulungan. Apo. Ay, nay, tay. May gusto po ako sabihin sa inyo eh. Okay lang po ba? Okay lang po. Kasi po kanina po ako po nagugulat. Opo. Meron po kasi yung parang nakaupo po dun, parang may tao po kanina. Wala naman po bang paparamdam po dito? Wala naman. Kasi kanina parang may nakita po kasi ako nanay. Hindi ko lang po pwede sa Baka po yung nanay niya or tatay niya or tatay nito. Siyempre po hindi naman kasi ang mga ganyan po na hindi nawawala. Hindi nawawala. Ano lang po siguro dumadalaw. Ganun. Kasi nung kausap ko po sila kanina, parang may nakita po talaga ako din banda na nakaupo na parang nakautil. Hindi namin sasabihin na ganito natin kanina. Nagtatakot tuloy ako. Kaya nga po kaya nga po talagang inisilip ko mabuti kung ano po. Nandiyan pa po ba or wala? Yan po sa dalawa yun. Pwede po ba natin silipin saglit? Sige po, silipin. Sisilipin lang naman. Pero wala po dyan, umalis na yun. Dito po kasi yung kanina. Umalis na po eh. Hindi ka na inintay, umalis na. Kuya, kukunin ko sa bag. Para makalimutan. Dito po kasi siya kanina nakaupo. Ayun o.
guys. Nandito siya talaga nakaupo kanina. Nakakatakot talaga. Eh baka ano, kasi po, yung bang poon na mga andyan na pagbindisyonan mo na, yun ang sinasabi ko sa'yo na ang poon, hindi tinitira sa bahay ng hindi nabiblessing. Number 1 yun. Kasi magkakaroon ka ng kasama dyan na hindi nakikita. Nay, sabihin ko ako sa inyo. It's a prank! Napakalabi si nanay. Na-prank. It's a prank! Nag-react pa din sa akin. Kung lang kasi legit ko daw. Akala ko hindi ko kasama sa kahit ako na-prank. Hindi, wala talaga ako na talagang kasama sa picture. Picture na na-elbit ako siya eh. Yan, so napatawa na talaga natin sila nito si tatay ngayon. Talaga. Masaya po ang araw natin, hindi lang dahil sa segment na nila. Pati na rin sa yung presence nila na kasama natin sa tayo ulit tayo. Maraming salamat po rin sa inyo. Sana po yung pagpalagi kayo Lord. Maraming salamat. Naiiwan po ako sa inyong verse. Nakikita ba? May naiiwan ako sa inyong verse. Jeremiah 29 verse 11. For I have plans for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Sabihin mo nun, kapag tayo po ay nananalig sa Kanya, bibigyan na natin. Bibigyan po sa atin lahat ng mga pangangailangan. Amen. Kumbaga, sabi nga natin kanina, hindi tayo humihiling, pero kusang loob po sa atin. Basta lagi lang po tayo magpapasalamat sa taas at kahit kailan. Salamat po talaga. Thank you po guys sa segment na po natin ito. Thank you po sa panonood. And please guys, don't forget to subscribe to my channel. Please hit the notifications button below or dito po sa aking video. And salamat po sa inyo. God bless us all. Bye-bye. Salamat po. Salamat po. Camera mo sila. Bye po. Thank you. Thank you po. Thank you po, thank you. God bless po. Yes po. Bye. Bye-bye. Ayan na po yan. Nasaan na yung laser? Okay na. God bless. Kapag kaya nandun na. Kumapit talaga ako kanina. Kasi hindi na ako nagtawag.